noong crusade. Nakaplano ay 3. Pero nung ako'y papuntang Cardona ba, araw ng Friday, may nasalubong akong sasakyan, nakalagay, for official use only. Sabi ko, paano kaya to? Ibig sabihin, 2 sasakyan lang ang madadala. At nag-iisip na ako kung tatawagan ko yung iniaalok ng Sister Maurang 7.5 na ba na, no? 7.5. Hindi ko rin natawagan dahil busy. Then nagdatingan sila. Sabi na Sister Maura, wala si ganito, wala si ganito, wala si ganito. Okay, very good. Talagang 2 L3 lang. Ganun pa man, noong kami paalis na, kaya ako nagme-message, sabi ko, kailangan pa ng mga driver dahil hindi pa pwedeng isabak si Paul. Paul, naligaw ba? Nasaan ba si Paul? Naligaw ka ba? Ha? Hindi raw naman naligaw. Dahil kasama niya si Daniel sa isang L3. Pero ipinaredy ko pa rin yung isang L3. Bali, 3 kasi yung nasa bahay. At ang sabi ni Daniel, Tito, ayaw umandar. So talagang as the Spirit leads. Bagaman tayo ay may mga plano pa rin ng Diyos yung nangyayari. Kaya nagkakaroon tayo ng mga adjustment sa ating mga buhay. Kayo ba inaantok? Tinitinan ko kayo eh. Na magkatapos ng gawain nung 1 linggo, pagdating sa bahay, nag-check ako ng attendance. Pagka ako'y nakaharap sa inyo, hindi ko na kayo pinagpapapansin. Sabi ko, pagka uwi ng bahay, naka-attend ba si Ate Mers? Iba-iba ang sagot nila eh. Pag itong taga rito ang tinanong, opo. Pag yung taga roon, wala po. Nakarating ba ang asawa ni Jonas? Ano ba pangalan ng asawa ni Jonas? Hindi ko na mawari kung anong isinagot ng aking mga pinagtatatanong. Ang mahalaga lang, kinukumusta ko kung kayo ay okay. Hello man. Ganun lang yun. Tayong lahat ay mahalaga sa Panginoon. Misa nga kapatid ko tinatanong ko naka-attend ba si Virgie? Kasi alam ko si Virgie, pag walang humingiti sa dulo daw, sa kaduluduluhan, absent si Virgie. Kung ngumiti kasi siya, labas lahat ng ngipin Ayan. So, inaalam ko, kinukumusta ko ang inyong mga kalalagayan, not knowing. Hindi ko alam na may mangyayaring ganan. Hindi ko alam na tayo ay susubukin, mga pagsubok na pinapahintulutan ng Diyos sa atin na ring ikatatatag, sa atin na ring ikalalakas. Hindi lahat ng mga negative ay nagre-result into negative. May mga negative, may mga pangit na nangyayari, but the end result ay positive. May ginagawa ang Diyos na mabuting bagay. Purihin natin ang Panginoon. Ang message ngayon ay God's rest upon your life. Divine Direction Part 2. Sa Pilipos chapter 4 verse 6, ang sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Napakahalagang utos nito. Napakahalagang salita ito ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na ang kabalisahan ng tao, ito ang punot dulo para tayo'y makalimot sa Diyos. Marami ang nawawala dahil nababalisa sila. Nag-aalala sila sa maraming bagay. Kaya tinuturo sa atin ng Diyos, napakaliwanag, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Gawin ninyo ito sa panahon na kayo'y kinukumusta ng Panginoon. Ibig sabihin, sa panahon ng inyong pananalangin, tayo lagi nag-uulat sa Diyos. Sa ating panalangin, tayo ay nag-uulat sa Diyos. Tayo ay nagsusulit sa Kanya ng ating kalalagayan. At every time na sinasabi mo sa Kanya ang iyong mga maraming pag-aalala sa buhay, kinukumbinsi mo ang Diyos na tulungan ka niya. Sa tuwing nag-uulat tayo sa Kanya, kinukumbinsi mo ang Diyos. Kung ano man ang iyong pangangailangan, kinukumbinsi mo siya, Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng iyong pagtulong. Kaya maliwanag yan. Ang sabi dito, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made unto God. Wipe your tears, Abba. The trouble will not consume you. That difficulty will not overwhelm you. That sickness will not kill you. Wipe your tears, for God is on your side. Tears. Everybody say tears. Yeah. Nang kami pumapasok na kahapon, pagtingin ko sa mga mata ay talagang nandoon ang mga luha. Siyempre, nalulungkot tayo dahil yan nga ang nangyayari. Totoo yung sinasabi ni Rachel na may nakukulong sa kulungan na wala naman silang kasalanan. Totoo yun. Sa Biblia nga, lalaking tapat, nakulong ng matagal na panahon dahil wala naman siyang ginawang kasalanan, nakulong sa matagal na panahon dahil ginawan siya ng kaaway ng kwento. Totoo yan. Nakakalungkot nga lang na nangyayari iyan. Kaya tayo'y laging mananalangin sa Diyos. Maraming mga bagay uncertain, hindi mo alam. Ang bukas. Kaya tayo'y laging mananalangin sa Panginoon. Napakahalaga na tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Sino ba yung nakulong na yun? Sino yung nakulong sa Biblia? Ha? Sabi ni Paul, palaka. Tuwan-tuwa naman yung mga anak ko. Pag uwi namin, natutulog si Monro, nakatuwad. Naalaala nila sagot ni Paul na palaka. Nako, si Monro parang palaka kung matulog. Laging nakataob na gano'n. Si Jose, nakulong ng matagal na panahon dahil siya'y pinagbintangan lamang. Napaka-unfortunate nang nangyari. Pero, yung unfortunate na nangyaring iyon sa kanya, hindi siya sumuko. Siya'y nagpatuloy.
Yung pala'y may plano ang Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos. Gayun din sa sambahayan ni Jonas. Napaka-unfortunate nung nangyari. Subalit, hindi kasi natin nga control. May mga natural bagay na kontrolado natin, pero yung end kasi noon, hindi na natin kontrolado. Sabi ng misis ko, dapat pala mga taga-Islam mag-aral ng ano yung tinatawag mo? CP. CPR, pagsipsip ng mga nalulunod, pagsipsip ng tubig dahil ang mga taga-bumbong ay siyempre hindi alam kung anong gagawin, kung itutuwad ba yung bata, kung nang marinig niyang lumabas yung mga solid na pagkain, sabi, naku, ano kayang ginawa? At pati solid ay lumabas. Dapat yung tubig lang yung lumabas. Ganun pa man, again, iyon ang kalooban na ng Panginoon, nangyayari na yan. At tayo na lang ay magpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos. Ang mahalaga, ang Diyos ay nananatiling buhay. Amen. Totoo ba? Totoo naman, di ba? May mga nangyayaring hindi natin alam, subalit hanapin natin ang positibong kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag nakita niyong si Jairus ay umaawit, masasabi niyo, wow, nakapamayawang pa kagabi. Talaga din naman si Jairus, nakakatuwang pagmasdan na. Jairus, halika nga, umawit ka. Huwag kang kikilong-kilong. Bilisan mo. Halika dito. Hindi pa kasi ako nakakapagpawit, inaantok sila. Sige, uminom ka muna. Ayan. Ayan. O, sige. Halika na rito. Huwag ka nang maupo pa. Uy, hindi ka pampatay lamang. Inaawit mo sa Panginoon, hindi sa patay. Halika rito. It is your day. It is your day, Jairus. Halika rito. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise cause you sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated in the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated in the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong malaman sa presensya mo. Buong puso't buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Gagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong malaman sa presensya mo. Buong puso't buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay.
tamis ng iyong pag-ibig. Darma ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalik. Ikaw ang buhay, ikaw ang aking buhay, at pag-asa, at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig. Nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Mateo chapter 6 verse 27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Sa inyong pag-alaala, tinatanong tayo, nakadagdag ba iyan ng minuto ng ating buhay? Yung bang ating pag-aalala ay nakatutulong? Hindi. Tayo ay nawawalan. Sa tuwing tayo ay nababalisa, sa tuwing tayo ay nag-aalala, nababawasan pa, hindi nakakaragdag. Nababawasan ang ating pagkatao. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, wag. Sa lahat ng bagay, itagubili natin sa Diyos. Manalangin tayo sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Alam kasi ng Diyos na maraming pagdadaanan ang tao. Maraming ginagawa ang kaaway sa buhay ng tao na talagang mag-aalala. Kaya sa lahat ng bagay na ating nararanasan, ang sabi ng Panginoon, tumiwala ka sa Diyos. Sa Diyos may pag-asa. Sa Esther chapter 9 verse 18, ngunit ang mga Hudyo na nanga sa Susan ay nagpipisa ng 13 araw yaon, at ng 14 niyaon, at ng 15 araw ng buwan ding yaon, ay nangagpahinga sila at ginawang araw ng kapistahan at kasayahan. Today, the 15th day, you will find rest. You will find rest to your soul. You will find rest in your home. You will find rest in your job. You will find rest in your business. Makakasumpong kayo ng kapahingahan. Sa Diyos, makakasumpong tayo ng kapahingahan. Sa Kanya, tayo
magtiwala. You will find rest around you. You will find rest. You will find rest from all the troubled waters that is around your life. You will find rest. Ito yung pananampalataya. Ito yung pananampalataya. Sa kabila ng mga negatibong nangyayari sa iyong buhay, ang daming ginagawa ng kaaway, ang salita ng Diyos ay patuloy na nagsasalita sa atin, anak, makakasumpong ka ng kapahingahan, anuman ang iyong kalalagayan. Sabi mo sa iyong kalapit, makakasumpong ka ng kapahingahan sa Diyos. Stop worrying. Just relax. Because the power of God is working wonders. Nung Friday na yun, ako'y talagang nag-alala. Dahil marami ang nakalista na nga. Yung iba ako naglista. Bigla akong nag-alala nang mabasa ko yung for official use only. Government vehicle kasi. Nag-alala ako dahil nakaplano nga 3 sasakyan. Saan ko isasakay itong mga ito? Subalit, sa halip na ako'y mag-alala, nag-relax lang ako. Pinabayaan ko lang na kumilos ang Diyos. At yun nga, ako naman pala hindi dapat mag-alala dahil ang Diyos may plano na kung ano ang kanyang gagawin. Alam ba ninyo, ang isang van kasi 875, 85. Pero dun sa ating sasakyan kasi, sabi ko sa kanila, maglaan kayo ng 2,000 pang krudo, 500 sa toll fee. Ay si Rocky, may bayad ba sa toll fee yung single? Ay di ba laki ng gastos mo? Kayang-kaya ng bulsa. Si Rocky kasi ay nagsingle mula Rizal papuntang Nueva Ecija. Napakalayong biyahe noon. Subalit sa may pagnanais, lahat ay gagawin makarating lamang sa lugar na yan ng gawain ng Panginoon. Again, ang sabi sa atin, stop worrying. Relax. Because the power of God is working wonders. Purihin natin ang Panginoon. Peace is not the absence of water. Peace is the presence of God in the midst of water. Peace is not the absence of water. Water ang binabanggit dito. Peace is the presence of God in the midst of water. Exodus chapter 33 verse 14. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo, ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Exodus 33 verse 14. At kanyang sinabi, ako isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Tamang-tama itong ating pinag-aaralan sa sambayan ng mga Brother Miling. At sa ating lahat. Dahil tayong lahat ay nakikipagbaka at ang utos sa atin ng Panginoon, makipagbaka kayo ng mabuting pakikipagbaka. God gives you rest. Sabi mo sa iyong kalapit, God gives you rest. Sa kabila, God gives you rest. Sa ikalawang Kronika chapter 32 verse 8, sumasa kanya ay isang kamay na laman. Ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo
at ipakipaglaban ang ating mga pagbabaka. At ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda. Ang Diyos, ang Panginoon nating Diyos, siya ang tutulong sa atin, siya makikipagbaka sa ating mga pakikipagbaka. Amen. Rest on God. Rest on the works of the King. Rest on God. Rest on the words of the King. Purihin natin ang Panginoon. Sabi nga, yung sinasabi kagabi na na-poison yung ating blood, hindi dahil dun sa punong kahoy na kinain ni Eva at ni Adan. Yung punong kahoy na yun is just an instrument. Ginamit lang siya, material na bagay. Subalit, spiritually, ang nangyayari doon ay sinuway ang utos ng Diyos. Yun yung mahalaga. Huwag kang kakain ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Kaya nung kainin, sabi ni Satanas, kita nyo, hindi naman kayo namatay. Lumiwanag pa ang inyong paningin. Dahil nang tikman nila yon, nakita nila ang kanilang mga sariling hubad. Kaya si Satanas, iyan ang sinasabi kay Eva at kay Adan. Kita nyo, hindi naman kayo namatay. Subalit, spiritually, yung Word of God, yung tinig ng Diyos, yung sinuway ng tao, dumating ang kasalanan. At dahil sa kasalanan iyan, ang dugong nananalaytay kay Eva at kay Adan ay nagkaroon ng lason o ng poison. Ang kamandag ay dumaan sa pamamagitan ng bibig ng ahas. At ang ahas ay makamandag. May belong, may lason, na kinakailangan ang lason na yan ay matapatan ng pang-inject. Yun yung pinag-aaralan natin kagabi. Kinakailangang matapatan yan. Ang lasong dugo na nananalaytay sa buhay ng tao, kailangang may tumubos dyan. At ang tanging tutubos dyan ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At siya'y namatay dahil sa inyo at sa aking mga kasalanan upang tayo ay kanyang tubusin, upang tayo ay kanyang iligtas, upang tayo sa panahon ng kanyang pagbabalik ay tayo muling mabubuhay kung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya, minsan, sa mga nag-iisip, sasabihin, ano kaya yung punong kahoy na iyon na pinag-uutos na huwag kakain dahil lason? Yung ba yung atang-atang? Yung mayroong halaman kasi doon sa likod bahay namin na kulay green yung bunga na parang bayabas. Ano ba yung halaman ngayon? Na pag kumain ka raw noon, ikay malalason. Hindi iyon ang pinatutungkulan sa Genesis. Kundi ang pinatutungkulan doon ay yung Word of God na hindi sinunod ng tao. Kaya mga kapatid, tayo'y nabubuhay sa salita ng Diyos. Amen? Ikaw at ako ay nabubuhay dahil sa salita ng Diyos. In Him we live and move and have our being.
Nag-iisip nga ako, ba't ako'y parang walang ipapaawit? Yung pala, si Jairos ang aawit sa atin. Ano? Nakakaiyak naman ang boses ni Jairos. Nakita ko kasi siya dun sa kasulok-sulukan. Nahihirapan ako mag-isip kung anong aking ipapaawit. Nasa isip ko kasi how great is our God. Pero hindi ko na ipaawit. Yung pala ay si Jairos. Si Jairos kasi ay isang buhay na patotoo. Na iyan ay kasama kami ni Sister Corinne nang dalhin niyan sa hospital. Sakay-sakay ng ambulansya. Ang sabi ng doktor sa binangonan, ang lakas naman ng loob niyo. Hindi niyo nga alam kung may tatanggap na hospital dyan. Ang lakas-lakas ng loob niyong dalahin niyan, ni wala pala kayong kausap na doktor. Wala pala kayong kausap na hospital. Saan niyo dadalhin yan? Si Jason naman, bahala na po kami. Ay, saan kayo sasakay? Ay, sabi ni Jason, ay sige ho, tatawagin ko yung taga-munisipyo sa ambulansya. At dala-dala namin, ang sabi ng doktor, pirma, baka sa kalagitnaan na niyong pagbibiyahe, ay mamatay na yan, ay bahala kayo. Pirma naman si Jason. At ayun, dala-dala namin si Jairos. Pagdating doon sa hospital, pinapanood lang siya ng mga doktor. Sabi, ano yan? Hindi namin mawari kung umiiwas ang doktor. Maya-maya, may susunod-sunod sa amin, pinagsasaksak ng ballpen yung paa. Kasi nga parang patay na. Noong una, kinikiliti, wa-epek. Maya-maya, sinungkit na talaga, sinaksak na talaga. At si Jairos ay, ayan, ay, buhay pa. Buhay pa si Jairos. Buhay pa. At ngayon, umaawit siya ng pagsamba sa Panginoon. Ang sabi niya, ikaw ang aking buhay. Nakakaiyak ka na. Ang pag-asang tunay. Totoo yan, Jairos. Totoo yan. So rest on God. Rest on the words of the King. Mamahinga ka. Magpahinga ka sa salita ng Diyos. Sa Kanya, may pag-asa ka, kapatid. If you're a child of God, it's time for you to rest. You cannot fight this battle alone. It's time to rest. You cannot win by your power. It's time to rest. You cannot make a way in the wilderness. It's time to rest. God is good to you. God is good to you. Sabihin mo sa iyong kalapit, God is good to you. Huwag kayong magtatampo sa Diyos. Sa inyong mga nararanasan sa ating mga buhay, huwag ninyong sisisihin ang Diyos. Huwag kayong magtatampo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, lagi siyang nagbibigay ng pag-asa. Siya ay napakabuting Diyos. Kung si Jose ay nakulong ng almost 30 years, bagamat siya ay lumakad sa kabutihan, lumakad sa pagtatapat, subalit iyan pa ang kanyang natamo, kailanman hindi niya sinisi ang Diyos. Siya ay nagpatuloy at nakita niya ang kabutihan ng Diyos ay nananatili sa kanyang buhay. God is doing something incredible. Sabihin niyong lahat. Again. Naka-red ito. Naka-bold letters ito. Ibig sabihin, binibigyan pansin. May ginagawa ang Diyos na something incredible. The Jews rested on the 15th day. This is the day that God has brought you to rest. Rest from all your troubles. Ano ba yung binabanggit dito sa Susan?
Ano ba nararanasan ng mga Hudyo sa lugar na yan, sa probinsya ng Susan? Anong nararanasan? Bakit sila'y lahat ng mga Hudyo ay pinagpapapatay ng gobernur, ng hari? Sila'y pagod na pagod, sila'y hirap na hirap. Dinadagdagan ng pasan ng kanilang mga lahi. Nais maubos ang kanyang lahi. Kaya sa isang Hudyo na nakikita mong ganito ang kalalagayan, pagod na pagod, hirap na hirap, inuusig. Subalit sila ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Ibinigay nila sa Diyos ang kanilang mga pag-alala-ala, trouble. Rest from all your tears, rest from all your tribulations, rest from all your adversaries, rest from all your battles, rest from all your wars. God has come to give you rest. Marcos chapter 4 verse 35. Basahin ang lahat. "36. "37. "38. "39. "40. "41. Iyan ang karanasan ng mga alagad na sa kabila ng bagyo, sila ay natutong maniwala sa Diyos. Dahil habang sila nagkakagulo, nakita nilang Panginoon natutulog. At sinabi nila, Panginoon, wala bang anuman sa iyo? Ito tayo'y binabagyo. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, kayo'y walang pananampalataya. Ibig sabihin, lahat ng bagay, bagyo man yan, kayang-kaya yan ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya. At ng araw din iyon, ng gabi, na sinasabi niya sa kanila, tumawid kayo sa ibayo. Divine direction. Everybody say, divine direction. Sabi ng misis ko kanina, you are at the right place. Ayan, maganda. You are at the right place. God is giving direction. This month, God is going to give you direction. As you rest, God will give you direction. You will find direction. Anong sagot ng iglesia? There is direction for you. God is directing your path. He will bring you to your destination. Naalala ko, pagka pinag-uusapan yung destination, naalala ko si JL. Dahil naghahanap siya ng direksyon. Saan kaya siyang syudad sa Amerika dadalahin ng Panginoon? Manalangin ka, JL. God never meets a man or a woman, for that matter, anywhere outside His designated place. 1 King 17 verse 1. At si Elias na Tisbita, na sa mga nakikipamayan sa Galaad, ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon
ang Diyos ng Israel na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. Unang Hari 17 verse 2. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silangan at magkubli ka sa tabi ng Batis Cheret na nasa tapat ng Hordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Ito ang lalaki ng Diyos. Sapagkat ang hula walang ulan na papatak, ibig sabihin magkakaroon ng kagutom. At kailangan siya ay, inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa lugar na yon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, at ako'y nagsugo ng uwak upang ikaw ay pakainin. Ang ganda niya. Ang ganda. Ang mga anak ng Diyos, inaalagaan ng Panginoon. Always remember that. God is good. Ang uwak, yan yung pinakamatakaw na ibon. Diba? Sapagkat inutusan niyan ni Noah, hindi na bumalik. Pakitingnan mo kung kati na. Pakitingnan mo kung okay na. Hindi yan bumalik. Nag-utos sa kalapate, bumalik ang kalapate. Anong dala-dala ng kalapate? Para masagot ng kalapate si Noah ng kanyang utusan, ang uwak umalis, lumipad. Wala na, hindi na bumalik. Ang kalapate, lumipad. Bumalik. Ano-ano yung dala? Dahon. Magaling si Andrea ni dahon. Ibig sabihin, okay na. May mga tumubo ng pananim. Kati na. Kaya, salamat sa Diyos. At ang Diyos ay nananatiling napakabuting Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Huwag niyong ibubuli si Paul ng palaka, ha? Kasi nag-aral naman si Paul, kaya naisip niyo palaka, nagdadisect. Oh. Sa science kasi yun lamang ang pinag-aaralan, palaka. Paul, okay lang yan. Huwag ka manulungkot sa sagot mong palaka. Gawa naman ni Brother Renner, tanong ng tanong eh. Ayan. 1 King chapter 17 verse 9, ikaw ay bumangon, parong ka sa Serepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito aking inuutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka. Inutusan sa Sarepta. Pinapunta ang lalaki ng Diyos. At alam niyo kung sino nagpakain sa kanya? Hindi naman yung mga mayayamang tao. Hindi naman kapitan ng barangay. Hindi naman mayor. Hindi naman gobernur. Ang nagpakain sa lalaki ng Diyos ay isang babaeng bao. Ipinakikita ng Diyos sa atin na tayo ay hindi dapat nag-aalala. Dahil kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, gagamitin niya kahit sino, kahit anong pagkakataon, kahit anong paraan, makaligtas ka lamang. 1 King chapter 17 verse 7, at nangyari pagkaraan ng sanggayon, na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan at walang lupa. Many times you don't have provision, but because you are in the wrong place, and it's time for you, it's time to know God's direction, to know where you are supposed to be. There is a designated place for you at a designated time. You don't live in a country because you like to go to that country. Kaya naiisip ko si JL pagka binabasa ko to mahalaga kasi yung
hinahanap mo yung direksyon ng Diyos. Dapat laging konektado sa kalooban ng Diyos ang iyong mga ginagawang desisyon sa buhay. Lumipat ka ng trabaho, lumipat ka ng lugar, lumipat ka ng tirahan, dapat lagi hinahanap mo ay ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Guro ni JL, Panginoon, gusto kong yumaman. Ayan. Panginoon, gusto kong mapasaya ang aking mga magulang. Saan mo ko pwedeng dalahin? It must be the place for you. The city where you live must be the place that God ordained you. Yes, the house will be the place that God arranged and planned and designated just for you. Kahit sa pag-aasawa ninyo. Pero alam niyo sa mga usaping iyan, kayo ang nagpapasya. Kayo ang nagpapasya. Samahan din kayo ng gagabayan kayo niya base sa inyong idinadalangin sa Kanya. Naalala ko si Sister Corinne. yung mga buhay namin noong araw, yung mga pagpapasya, ay talagang magpapasya ka. At sa iyong ginagawang pagpapasya, hihingin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. The house must be the place that God arranged and planned and designated just for you. Ang ganda. The decision you make must be decisions that are inspired by God Himself. He makes those decisions for you. He makes sure that you are at the right time and you are in the right place, and God will meet you at the right place and feel the power of God coming to you. Some of you have made some mistakes, but I promise you that as you hear the sound of my voice, the power of God is coming on you. The Spirit of God is ministering to you, is going to begin to give you direction. God is giving you direction. Hallelujah. Huwag na sana tayong magkukumit ng mistake. God is going to show you the way to go. You are going to come out of that situation. God will never abandon, will never leave you. He will never forsake you. He's given you direction. He is showing you direction, divine direction. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi ng misis ko, may pinasikat kang salita na naman. Ano naman yon? Nais ko kayong magsiginhawa. Ayan. Pag nakikita raw siya ng kapatiran, sasabihin daw, uy, sabi ni Brother Rener, nais daw niya tayong guminhawa. Ha? Paginhawahin. Ibig na pala sabihin, ibili mo kami ng ice cream. Ayun ba yun? Ayan. Kaya sabi daw, bigyan, amen. Kita niyo yung mga humahayo, piling nilang mayayaman sila. Nag-aanli rice, aanli chicken, aanli lugaw. Tingnan ninyo, ang Diyos nagpo-provide. Ang Panginoon nagpo-provide. Kaya naman si Jerem uungot-ungot, tatay,
Baka naman pwedeng ipagawa mo yung isang aircon. Lumamig ba? Lumamig ba o hindi lumamig? Pero pag napakarami kasing sakay at napakainit, talagang hindi kaya. Maging kami ay nagbukas din kami ng L3 sa sobrang init. At nang buksan yung bintana, ang lakas ng hangin dahil palayan yun, talsikan ng kanilang mga buhok. Para na rin may aircon na hangin. Kaya yung ating L3 ay napa-aircon, 4,000 sa kauungot din ni Jerem. Ang Diyos nagpupuno. Magugulat ka sa ginagawa ng Diyos. Sabi dadalin daw ang L3 ninyo sa Nueva Ecija. Sabi ko, Lord, ang krudo noon, sino magdadrive? Si Jerem daw, ay ako may pasok ng maaga. Sa layo noon, baka pagkabalik noon, 10:00 na. Ay ako may pasok, may meeting ako noong Martes. Kaya sabi ko, sino kayang pwedeng sumama? Lay, sasama ka ba sa Nueva Ecija? Ay sila naman, basta sa Panginoon, kahit yan ay walang damit at walang brief, sasama yan. Kaya takbo kagad yan sa Angono. Ayun, nasa Nueva Ecija sila noong Lunes ng sabi ko, pag nagbigay ng pang-crude, pang-gasolina, kunin ninyo. Jerem, eto ang 2,000, ipapairam ko ito sa iyo. Pag nagbigay ng pang-crudo, ibalik mo yan sa akin. Pagbalik, tatay, hindi nagbigay. Ay, okay lang. Ganun talaga. Pagkalooban ng Diyos, kung nais mo talagang gawin ang kalooban ng Diyos, may sakripisyo. At ang sakripisyong yan, magbubunga yan. Naghahasik ka sa pananampalataya. Tutubo yan sa takdang kapanahunan. Pag naghasik ka ng mabubuting binhi, aani ka ng mabubuting binhi. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Wherever you are on the planet, listening to me right now in the name of Jesus of Nazareth, let the power of God move upon your life and break that chains. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Speaking of chains, kagabi habang tayo ay naggagawain, ako'y kinilabutan sa ating pagsamba. Dahil aking naalaala na nung panahong una-una, dun sa lugar na yon, doon kami naggagawain lagi. Doon kami nakakaranas sa mga tsumiling na may bumabato sa amin sa lugar na yon, doon sa pinagdadaosang yan. At aking naalaala, ano ba naman itong nasa sambayan ng Brother Miling? Kailangang matanggal yung parang may sumpa sa lugar na yon. Si Jonas nga ba, nakagat ng aso. Pina-check up. Dala-dala yung bata dahil ayaw nilang mapabayaan ang bata dahil alam naman yung nga ang bata. Dahil sila nga ay bata. Todo ingat sila sa bata. Na kung maaari itali na nila sa kanila ang bata. Dahil magbe-birthday ng August 13. Naghahanda sila. Ang kanilang pinaghahandaan ay birthday ng bata. Subalit, yun nga ang nangyari. Kahit ano palang pag-iingat mo, kahit ano palang pag-aalaga mo, at babawiin na ng Panginoon, hindi pwede. Dahil talagang makagagawa ang kaaway. Si Lim, alam naman natin ang kanyang kalalagayan ngayon. Hindi naman nating masisi, minsan laging wala dahil hindi pa nga nila alam yung salita, yung sinasabi ng Diyos na huwag kayong mag-alaala, huwag kayong mabalisa. Ito'y tinig ng Diyos, ito'y salita ng Diyos na sinasabi sa atin, bagkus kayong mag-alala, bagkus kayong nalulugi sa inyong pag-alaala. Kaya binibigyan tayo ng salita ng Diyos. Just relax. Sit there. Listen.
God is going to give you rest in this place. There is God's power. May kapangyarihan ng Diyos na kikilos sa iyong buhay upang i-break. Ano yun? Tanggalin. Upang wasakin yung tanikala na nakakatanikala sa atin. Yung ating kaisipan, minsan ay tangan-tangan ng kaaway. Hindi maintindihan, natatanikalaan. Kailangan tayo ay lumaya sa tatanikalang nakatanikala sa atin. Kahirapan, sakit at karamdaman, kawalan, kapaguran. Salamat sa Diyos. Siya ay nagbibigay ng direction. You will have direction. You will find your place. You will settle in your place and God will show you what to do next. You will begin to move like a man, like a woman whose life God has touched. He has touched you and you will not miss your way. Purihin natin ang Panginoon. Ang totoo niyan, gusto ko nang talagang magkagawain doon nung pan tayo umiikot. Kaya tayo napunta kay Namire, doon sa Puro 4 doon. Pero yun na nga, kagabi ay pinapangyayari at si Jonas ay nagre-request na gabi-gabi ay magkaroon ng gawain sa lugar na yan. Si Jonas na ang nagre-request. Kaya mamayang gabi, si Jairus ay mangunguna uli sa atin mamaya sa pagsamba na ikaw ang aking buhay. Jairus, magpantalong ka ng maayos, magsapatos ka, magdala ka ng panyo para hindi yung damit ng iyong pinampapahid sa iyong uhog. Umayos ka, magdamit ka ng maayos. At mamaya ay paroroon ulit tayo. Ay di sa Lunes, si Brother Ray at si Art ang tatayo dahil wala kami ni Pipet. Nasa Angono kami. Maggawain pa rin kayo. Naroon si Erwin. Si Erwin siguro ang pastor na Erwin. Nire-request ni Jonas. Pagkatapos, Miyerkules, alas 12, iaakyat dito si Matt. At mayroon ding gawain para alas 2 ay dadalhin doon sa lugar ng Subay. Ayan. Kaya mag-isip-isip na kung sinong tutugtog, kung sinong available. Ay yan ay atin silang samahan sa kanilang nararanasang ito. Basta lagi nating iisipin, lagi nating tatandaan, wag na wag kakalimutan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ay napakabuting Diyos. Purihin natin ang Panginoon. He has touched you and you will not miss your way. Take your place because that's where God will meet you. Take your place, stay in your place. Ecclesiastes chapter 10 verse 4, kung ang diwa ng pinuno ay bumangon laban sa iyo, huwag kang umalis sapagkat ang pagpapakalumanay ay nagpapalikat ng mga malaking pagkagalit. Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipabaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito at sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa spirito ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. It is your place that God will show you His redemptive power to give you an inheritance. Hebrews chapter 9 verse 15, at dahil dito,
Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsisitanggap ng pangako na manang walang hanggan. 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Ito ang mga salita ng Diyos na ibinibigay niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Huwag malungkot. Huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay hindi nakatutulong sa tao. Ang lahat ng bagay, tumiwala ka sa Diyos. Sa Diyos may pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. O, Jairos, halika uli. Ikaw ang aking buhay. Huwag kang tumayo ka. Punta rito. Sabi mo as long as I'm breathing, aba, ikikirong-kirong ka dyan. Halika rito sa unahan. Alam ba ibig sabihin ng inaawit mong yon? Habang may hininga ka, pupurihin mo ang Panginoon. O sige, tayong lahat ay tumayo. Minsan pa, yung Tagalog na inawit niya, ating awitin. Ikaw ang mag-song leader ngayon sa amin. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, darma'y langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka pagpapalit. Sa'yo'y kalakasan ko, nais kong malaman sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay, ang pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay
nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka magpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig ko, Panginoon, ako ay ilan. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka pagpapalit. Okay, tayo'y manalangin. Ama, sa tanghaling ito, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Tunay nga na napakabuting bagay na kami ay magpasalamat sa iyo. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay gano'n na lamang na ibinigay mo